Sa mundo ng power at influence, minsan hindi sapat ang katotohanan. Kasi kahit gaano pa karil, may mga tao talagang mas pinipili ang fantasya kaysa reality. Kaya sa Law 32 ng 48 Laws of Power, sinabing, quotable lesson, play to people's fantasies. Hindi lahat gustong marinig ang totoo. Mas gusto ng karamihan ang mga pangarap, illusions at hope, lalo na paghirap ang buhay. Mga paalala, huwag laging brutal sa katotohanan. May tamang timing para dyan. Ang tao lalo na pag emotionally drained, madaling mahook sa fantasies. Hindi ito tungkol sa pagsisinungaling, kundi pag-alam sa gusto nilang marinig at maramdaman. Mga dapat gawin. Alamin ang pangarap ng audience mo. Anong gusto nilang marating o maramdaman? Gamitin ng storytelling. Hindi lang basta-basta facts, kundi kwento na may emotion at imagination. Paint a picture of a better world. Kahit simpleng bagay, mas gaya ng paano kung yumaman ka, fantasy na agad yan. Ipresent ang sarili bilang daan papunta sa pangarap nila. Personal experience. Si Marcus isang online coach. Dati sobrang technical niya magturo. Puro graphs, data at analysis. Pero konti lang ang viewers niya. One day sinubukan niya magkwento. Paano siya lumaking mahirap, paano siya nangarap ng bahay para sa nanay niya, at paano niya nakuha yon. Nag-trending ang video. Doon niya na-realize tao ang pinapanood mo, hindi robot. Kaya kailangan mong i-connect ang mensahe mo sa pangarap nila. Ang fantasy ay hindi kaaway ng reality. Pwede mo itong gamitin para tulungan ang ibang tao. Basta't may respeto ka sa truth at hindi mo ito ginagamit para manloko. Memorable quote. He who feeds the dreamers will always have followers. Kaya alamin mo ang pangarap ng tao at gamitin mo ito para magbigay ng pag-asa. Don't forget to like, comment and share kung gusto mo pa ng ganitong content. Follow for more power principles the smart way, the real way and the Taglish way.